since humihingi ng proteksyon, eto pong mag-asawang Diskaya, pakinggan po natin ang sasabihin ni Rodante Marcoleta. Ano po kasi humihingi ng proteksyon eh. Sa dami ba naman ng pangalan na binanggit? So i-play natin. Nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito, ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boyeng Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo magka-qualify. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking maitutugon sa inyo ngayon. Ito. Para doon sa mga kababayan Pilipino natin. Ito, personal na opinion ko po ito. In my personal opinion. Dito sa hearing ng Senado, hilaw po ang pagtingin ko dyan. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Bukod sa walang mga senator na nabanggit dyan, sa isiniwalat ng mga Diskaya, malaking bagay pa rin sa akin na may mga nabanggit na mga kongresista. Kasi biruin niyo, mga kababayan, kung eto na ang simula para lahat ng gumagawa ng anomalya ay masawata, pamula sa Congress, sa tauhan ng DPWH at Senado hanggang sa pinakamataas, mga kababayan, mailalantad lahat yung pangalan. Napakalaking bagay po ito para sa lahat ng mga kababayan Pilipino natin, especially po sa atin ng mga umaasa na may mapapapanagot po dito sa mga anomalyang flood control na ito. So ngayon, kung ang Senado ay ang investigasyon ng Senado ay walang lalabas na mga sangkot na mga politician nakabaro nila, ika nga, mga kababayan, magiging hilaw talaga ang pagtingin dyan ng mga kababayan Pilipino po natin. So ano ang dapat gawin? Dapat kapag inimbitahan nila etong si Alcantara, tanungin nila etong si Alcantara kung ano ba yung sinasabi noon patungkol dun sa pangungulit ni Senator Joel Villanueva dun sa proyekto ng tulay. Dun sa Bangbang Bridge, mga kababayan, na kinukulit siya patungkol dun sa pondo. Dahil kung hindi nila matatanong yan, magiging hilaw po talaga ang pagtingin dyan ng taong bayan. Sasabihin na, ginigisan nyo lang yung mga taga-kamara porket against kayo sa ginagawa ng kamara. Gigisahin nyo na. Diba? Yan ang papalabasin ninyo na talagang marami dyan ay corrupt. Ngayon, dapat ang gawin din ni Senator Rodante Marcoleta, dapat, since yan naman yung naghihiring ng Blue Ribbon Committee, chairman yung chairman yan, dapat tanungin niya din etong si Alcantara kung bakit siya kinukulit ni Senator Joel Villanueva doon po sa isang proyekto ng tulay, doon sa tulay. Kasi nga naman, ano naman ang kinalaman ng senator sa pagbibigay ng pondo at pangungulit patungkol doon sa pondo? At kung hindi talaga kilala ni Senator Joel Villanueva at ang nag-uugnay lang sa kanila dito kay Alcantara, yung pagiging magkababayan nila, di dapat hindi niya kinukulit si Alcantara patungkol dun sa pondo. Diba? So dapat itanong din yan ni Senator ni Senator Rodante Marcoleta dito po kay Alcantara. Kasi hindi naman pwede na Congress nga naman lagi yung maiitapik dyan sa Senado. Ang lalabas nga niyan, talagang bias ang Senado at talagang moro-moro lang di umano yung kanilang mga hearing dyan. Kaya ang dapat gawin, tanungin din si Alcantara kung bakit siya kinukulit ni Senator Joel para naman pantay, para naman parehas yung investigasyon na ginagawa. Kasi ang mangyayari dito, nabanggit yung mga pangalan ng kongresista. Pagdating do sa Congress hearing, doon sa hearing sa Kamara patungkol sa flood control, tatanungin ulit dyan yung mag-asawang Diskaya hanggang sa magpapalitan na ng mga kanya-kanyang putik, batuhan,
In the same time, mga kababayan, kanya-kanyang sisihan. Kaya nga, eto, una pa lang sinasabi ko sa inyo, hilaw talaga yung pagtingin natin sa investigasyon ng Kamara at saka ng Senado. Bakit? Kasi dapat ang nag-iimbestiga talaga dyan, yung independent committee. Yung independent commission, mga kababayan. Yung Philippine Anti-Corruption Commission. Na kung saan, malaya silang gawin yung gusto nilang gawin na pag-iimbestiga na hindi sila nakokontrol ng kahit na sino mang politiko. Kasi kung ganyan lang din, babanggitin sa Senado yung Kamara, pero walang mababanggit na senador, babanggitin naman sa Kamara yung pero ayaw ipatawag yung mga yung mga kaalyado nila na congressman, walang mangyayari sa investigasyon na yan. Ang mangyayari niyan, pabango pangalan lang, tapos sisihan lang hanggang sa walang mapapapanagot sa huli. Kaya ang dapat po talaga, independent commission yung mag-imbestiga dyan. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan na isasalang pa sa matinding paglilitis itong mag-asawang Diskaya kung ito ba ipapasok sa Witness Protection Program. Kasi nga naman, ang daming isinuwalat nila. Hindi lang isang pangalan ng kongresista, kung hindi mga kababayan, marami. Diba? Maraming kongresista yung nasasangkot dito at dapat magsalita dito si House Speaker Martin Romualdez at etong si Congressman Romulo. Kasi nakakadismaya lang. Kaya po natin nasabi na makapal yung muka kasi nga nakakadismaya. Nakakadismaya na marinig na habang pinagtatanggol ni Mayor Vico Soto yung Pasig, mga kababayan, dito sa kamay ng mga Diskaya, kumikikback pala etong si Congressman Romulo sa mga Diskaya. So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman mga kababayan sa isinuwalat ni ni Governor ng Mindoro, na kung saan mga kababayan isinuwalat po niya yung maanomalyang flood control daw, yung mga substandard. At ang sinisisi niya dito yung isang taga DPWH mga kababayan na gumagawa naman ng tama. Ano po, so unfair naman. Ang nabanggit niya dito yung mga gumuho daw na mga flood control project, pero hindi niya nabanggit yung ginagawa niyang dredging, yung pagmimina po niya ng buhangin. At hindi niya nabanggit kung saan napunta yung kinita ng barko-barkong buhangin na kinukuha dyan sa Oriental Mindoro. So ito i-play po natin mga kababayan. Mr. Chair, Governor, sino yung contractor na yan? Pangalan po ng contractor. Yes. As early as 2023, ang tanda ko lang po ang isa, Sunway. We did not include your other projects. To tell the truth, Pakinggan nyo and nothing but the truth in this proceeding. Thank you. You may take it. Okay. Now proceed, Governor. Mr. Chair, may I be permitted to present a very short presentation so that you will have a context of what truly happened in the province as a microcosm problem in the Philippines. Pwede. Saka tingnan nyo mga kababayan, may parliamentary courtesy pala ang Senado. Eto, dito rin ako medyo kita nyo si Toby Tiangco, na pwede palang imbitahan ng kongresista sa Senado. So dapat ang kongresista ay pwede rin mag-imbita ng isang senator. Hindi ba pwede yon? Dapat pwede yon. Dapat pagka nagkaroon ng hearing, ang Kamara, dapat imbitahan nyo si Senator Joel Villanueva, imbitahan nyo si Senate President Chis Escudero. Kasi meron pala kayong parliamentary courtesy na kung saan pwedeng imbitahan at tanungin etong isang mambabatas. So ngayon, dapat ang isang senator pwede ring imbitahan ng Kamara. Para naman mas maging maganda yung ginagawa po ninyong hearing. Imbitahan nyo si Mark Villar, sino pa ba? Si Senator Joel Villanueva at etong si Senate President, si Escudero, at tanungin nyo patungkol do sa insertion. Dapat isama nyo na rin si Bongo. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Hindi po ba akong payagan? Minuto lang po, Mr. Chair. Oh, sige. Okay. If I may, Mr. Chair, kung ready na po yung slide, kanina po kasi hindi pinapayagan. Mr. Chair, Mindoro Island is situated at the heart of the Philippines. Pakinggan nyo And ang una po ay nagpapasalamat po kami. I have 4 letters para sa inyo ngayon. 4 words. Nagpapasalamat po kami, Mr. Chair, dahil sa liit ng probinsya namin, we were given this much. From 2022 to 2025, we were given a total from DNEP around 12 billion. Oh. Pero nung lumabas na po sa GAA, 30 billion.
Total insertion po is 17,820,439,000 as far as flood control projects are concerned, which are 25 million and above. Ulitin ko po, we did not include your other projects which do not include flood control. Kaya lang po yung pagpapasalamat namin, sino po ba naman probinsyang di magpapasalamat na ganun kadaming pera, napalitan po ito ng panghihinayang. Bakit daw? Well, during the Senate hearing in the past, you were discussing about existence or non-existence of a national flood mitigation master plan. Oriental Mindoro has one. In 2019, we have a regional development council endorsed flood mitigation master plan, which is a product of several studies conducted by foreign bodies, even local experts, and the provincial government of Oriental Mindoro. It was duly signed and endorsed to DPWH in 2019. Kaya lang po, ang amount po niyan more or less is 12 billion to solve the totality of the problem of flooding. We have already received more than 30 billion. So kung sinunod po yung flood mitigation master plan ng probinsya, more or less sana, solve na ang problema. Kaya lang po, tingnan nyo po yung nangyari, 2012, 2022, baha, 2023, baha, 2020. Yung mga nagtatanong sa akin kung binabaha ba or hindi ang Mindoro, ayan maliwanag o binabaha. Kaya nga po sinasabi natin mga kababayan nung nakaraan, dun sa nakaraang live natin, na dapat, ang isa ding nakaka-apekto dyan, sa pagbaha na yan, yung mga dredging mga kababayan, yung mga pagmimina ng buhangin, dapat itigil po yan. Dahil unang-una, bukod sa nakakasira sa kalikasan, ganito po yung nagiging resulta. Ang iniaanod nung baha, mga matitinding layak mga kababayan, na galing talaga dun sa pinaggagawaan nila ng dredging mga kababayan or pinagmiminahan po nila. Yan po dapat ang isa sa dapat matigil dyan po sa Oriental Mindoro. Ngayon, binabanggit ni Governor yung patungkol dun sa mga flood control na palpak mga kababayan, pero hindi niya binabanggit yung pagmimina nila ng buhangin na sinasabi nila na kukuhanin lang daw yung ng mga nakaharang sa ilog, pero at the same time pinagkakakitaan din po nila yan. Di umano. So ngayon ang tanong natin, saan napunta yung kinita ng mga isinagawang dredging nila mga kababayan na barko-barkong buhangin yung kinukuha dyan po sa Oriental Mindoro. So ngayon ituloy pa natin. Maliwanag na binabaha po ang Mindoro, ang Oriental Mindoro, lalo na yung parting Nauhan, kung alam nyo po yun. Ano po ngayon, ituloy pa natin. 2025, despite the presence of more than 30 billion flood control. Bakit po? This leads to the third P, panlulumo. Bakit po nakakapanlumo? Nakakapanglambot para doon sa mga kababayang Pilipino natin na Mr. Chair, hindi gaanong alam yung kahulugan nun. Simula pa lang po may mali na. Una, di akmang disenyo. Saan po kayo nakakita ng flood control pero dinisenyo ng DPWH na parang gumagawa ng boulevard? Ano po bang gustong gawin ng DPWH? Boulevard for tourism purpose or flood control? 20 meters na lapad na kalsada, tapos lalagyan ng konting semento sa kanan, konting semento sa kaliwa. As early as March 6, 2023, I called the attention of DPWH and all the contractors. Pinatigil ko po yan 1.5 months. Sabi ko po, you are doing something for my province, you didn't even consult us. Sabi nila, ang drawing daw po ay ginawa to solve the flooding. Pinatigil ko po for 1.5 months. And honestly, Mr. Chair, sinabi ko sa mga kontraktor na yan at sa DPWH, pag namatay ako after this at pinapatay ako, kayo ang nagpapatay sa akin. Because we are talking here of 4 billion pesos in 2023. Governor ka, matatakot kang ipatumba? Mga taga DPWH lang yun. After that, gumuho na po ng 2024. Mr. Chair, Governor, sino yung contractor na yun? Pangalan po ng contractor. Yes. As early as 2023, ang tanda ko lang po ang isa, SunWest. 2025, Mr. Chair, ito na po yung... ano ni Saldico mga kababayan, SunWest? Di ba yung SunWest na iugnay kay Saldico yan? O di kay Saldico na proyekto yan? Nangyayari. Baha, baha, baha.
Sabi ko sa kanila, ang provincial government gumawa ng gabyo noong 2014. 40 million, 600 meters existing hanggang ngayon. Ah. Sang dekada, 40 million, almost 1 kilometer. Pero existing. Yung sa DPWH, pakikita ko po mamaya yung difference. Ang pangalawa po, di na akma ang disenyo, overpriced pa. Ngayon, ang sinisisi nila mga kababayan, ang sinisisi po nila sa overprice ay ito pong si DPWH Regional Director Gerald Pakanan daw, Pakanan daw po mga kababayan. Alam naman po natin na unang-una, gumagawa po ng tama ito. Kasi kung pagbabasihan po natin yung sinasabi ng mga residente, diyan po mga kababayan sa may Oriental Mindoro, sinasabi po nila na napakarami ng nagaba. Ito pong si Regional Director Gerald Pakanan. Ito po yung ipinalipat mga kababayan dahil nga po sa ginawa nitong si Governor na kung saan, kung matatandaan nyo, habang pinapayungan ng alalay, nagtututuro ng mga palpak na flood control daw at kung ano-ano pa. Pero yung kanyang pagdidredging, yung kanyang pagpayag na pagdidredging mga kababayan na nakaapekto rin sa matinding pagbaha dyan po sa Oriental Mindoro, ay hindi niya po magawang isiwalat po dito sa hearing ng Senado. 'Di ba? Alam niyo, ito nga yung sinasabi ko kung sino pa yung maayos magtrabaho, yun pa yung nasisisi mga kababayan at yun pa yung napapagbintangan. Samantalang yung naninisi, meron ding issue na hindi niya magawang isiwalat. Patungkol po dun sa pagdidredging, pagsasand mining, dyan po sa Oriental Mindoro na kung tutuusin, hindi naman po talaga akma dyan at bawal na bawal po yan. Diba? So ngayon, yan din yung isang dahilan kung bakit matindi yung nararanasang pagbaha tuwing umuulan dyan po sa may Oriental Mindoro lalo na po sa parting Nauhan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Balik muna ulit. Sabi po sa unang interview ng DPWH, 1 billion per kilometer. That means 1 million per linear meter. Mr. Chair, ganito ho kaikli, 1 million ang halaga. Second po, binago po nila nung sunod na interview, ginawa pong... Ayan kasama pa siya Kasama pa siya ni DPWH Regional Director Gerald Pakanan mga kababayan. 700 million per linear meter. Overpriced na, substandard pa po. Ito po ang pangatlong problema. Tingnan nyo naman po ang nangyari sa mga dike sa Oriental Mindoro. Bakal, maliit pa sa daliri ko, sa hinliliit. Sabi na, stain masonry, walang bakal. Gumawa po ng dike, na yan po ang itsura ng pagkakasimento. Ang gitna, puro lupa, puro buhangin. All projects. Tandaan nyo sabi niya, yan po ay kontrata ng SunWest. Yun daw po yung pagkakaalam niya na kontraktor ng mga proyektong ito. SunWest. Hindi dapat ang sinisisi mo dyan yung SunWest. Kasi unang-una, kontrata po nila yan. Kontrata ng kumpanya na nalilink mga kababayan dito po. Dito po kay Congressman Saldico. Makikita nyo po. Labu-labong proyekto, different locations. Paano po ang pinakahuling nagtuldok ng substandard design? Nakakuha po ako finally kagabi ng isang disenyo, detailed engineering design, permado ng DPWH. Ang nakalagay po, Mr. Chair, ang dapat ibinabaon ng kontraktor, 12 linear meters po ang sheet piles. Yan po yung permado nila. Pero kahapon lang po, bago ko pumunta ng Senado, ang actual po na sheet piles na ibinabaon, 3 meters. Yan po, maliwanag po. Kahapon lang po yan. Paano po hindi magiging substandard? Bakit po nila napayagan na gawa yan? Kasi ganito po oras nila ginagawa para maitago sa tao. Gabi. That is a picture taken 10:40 in the evening na nagbabaon ng sheet piles. Hindi, alam nyo, may mga proyekto kasi mga kababayan na talagang gabi ginagawa. Hindi sa pinagtatanggol natin yung pero may mga proyekto talaga mga kababayan na talagang gabi ginagawa. Especially kung titingnan nyo, sa bansang Japan, may mga proyekto dyan na gabi po talaga ginagawa at pagising ng umaga tapos na. Sa Japan po yun sa Japan. Ngayon dito naman sa atin, may mga proyekto din na gabi ginagawa katulad ng mga kalsada, katulad mga kababayan
nung iba pa mga establishmento na ginagawa po kapag kagabi. Kasi nga para hindi po maapektuhan yung mga tao na especially dumadaan at gumagamit ng daan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, hindi rin may iwasan na gawin din po yung ibang proyekto ng hating gabi or gabi minsan nga ginagawa. Ano po, dahil nga, lalo na kapag kabuhusan, minsan ginagawa po talaga ng gabi yan. Anyway, tuloy pa natin. Mr. Chair, bukod po dyan, meron pa po ngayong nawawalang proyekto. Sabi nila, walang ghost. Ang alam ko po, pag specific sa GAA ang sitio, specific ang barangay, dapat ang project naroon sa sitio, nasa barangay. Sitio DK, Barangay Apitong Nauhan, privilege speech of Senator Ping, I can attest na dun po sa barangay na yon, wala yung 189 million project na sabing kinonstruct. Sabi nila, meron daw kinonstruct sa ibang barangay. How can we attest that it is when there are multiple titles with no specific barangays and sitio? O di ibig sabihin, nagsinungaling itong si Secretary Bunoan. Kung totoo man, yung sinasabi nito si Governor na wala pong mga ghost project, na mayroon pong ghost project dyan po mga kababayan sa Oriental Mindoro. Tapos sinasabi ni Secretary Bunoan na wala pong ghost project. So ibig sabihin, nagsinungaling itong si Secretary Bunoan. Anyway, tuloy pa natin. And Mr. Chair, bukod po sa ghost project, may bago po kaming term sa Oriental Mindoro. Again, Mr. Chair, sino yung contractor? Po? Sino yung contractor? Ito pong isa St. Timothy po. Elite. St. Ito Timothy. pong sa Apitong is Elite. St. Timothy. Ito po ang St. Timothy. Ito pong ghost sa Sitio Dique, Elite. Oh, Diskaya again? At ito pong sunod na Manananggal project. Bakit po Manananggal? Kasi ang nakalagay po sa contract is 325 meters. Ang ginawa lang nila noong 2023 ay 189 na wala ang kalahati. Tapos ngayon po, pumutok ang iso, binabalikan po para pong Manananggal. Binabalikan po yung kalahati ng katawan pagtapos na. Ito po yan. Sino po ang kontraktor? St. Timothy po. Ayan. Ngayon, yung mga Diskaya mga kababayan, di ba yung sinasabi nila, kaya nga nang sabi ko kanina, hindi ka panipaniwala yung sinasabi nilang wala silang ghost project, binimake sure nila na yung kanila mga proyekto pulido. Hindi po totoo yun. Hindi ako naniniwala dyan dahil kung pulido proyekto nyo, di sana walang ganito. Di sana walang ganyan mga kababayan na mga project na kung saan nung nagkakabukingan na saka lang binabalikan. So yan maliwanag, bukod po sa Sunwest, meron din pong Elite at saka yung St. Timothy construction na pagmamay-ari po ng mga Diskaya. Anyway, tuloy pa natin. Mr. Chairman, bakit po nangyari to? Ito na po ang dulo. Bakit po nangyari? Kasi may kailangan pong itago. Bakit kinakailangan 20 meters na puro buhangin ang laman? Tinanong ko po si Secretary, si Director Pakanan ng DPWH. March 2023, July 2024, May 2025, June 2025, and July 2025, August 2025. Simple lang po ang sinabi niya sa akin, Gob, maganda naman po sana yung disenyo. Kaya lamang po, alam nyo naman, may kailangan hong bigyan ng 25% sa taas. Ulitin ko po, ito sabi po ni Director Gerald Pakanan. At meron pong 5% na parking. Sabi din po niya, I cannot test. Yan yung sinasabi ng mga Diskaya, mga kababayan. About siguro doon sa mga kongresista. The truth, kung totoo man po hindi sa sinasabi niya, I am only stating what he told me not once, not twice, not thrice, but several occasions. Mr. Sino yung kausap mo? Director Gerald Pakanan po, ng DPWH Region 4B. Is he here? Is he here? Was he invited? Meron pa daw po, Mr. Chair, na 12% others. So 25% taas, I do not know what does it mean of 25% sa taas. 5% parking fee, I'm not familiar with parking fee. Basta yun lang po sinasabi niya. 12% others. So that's all in all 42%. Ang nakalagay po sa Department Order 197 series of 2016, pag 150 million pataas ang project, entitled ang contractor to 8%. 42% plus 8% is 50%. So kalahati na lang po ang natira, Mr. Chair. Bukod pa po ang taxes and everything. Plus, 4 na beses na po kami nakahuli ng theft of minerals. Ang ginagawa po ng kontratista, kumukuha ng quarry sa lugar na bawal, walang quarry permit, abo. Kaya po nag-scaling ang speaking of quarry, mga kababayan, dapat isiwalat din niya yung nai-issue sa kanya ng mga dredging, mga kababayan, at mga sand mining. Dapat yun po yung isa sa isinisiwalat din po niya. Hindi po yung isinisisi lang niya kung kani-kanino, mga kababayan, yung nagiging ibang problema
dyan po sa Oriental Mindoro. Anyway, tuloy pa natin. Speaking of quarry dapat ganun din po mga kababayan yung isinisiwalat nyo dito. Yung mga dredging, yung mga pagka-quarry, pagsa-sand mining na nai-issue sa kanya, dapat sinasagot niya din dito. Anyway, tuloy pa natin. Project, di pa po nagbabayad ng quarry tax ng tama. Magkano pa po yun? Kaya naman, Mr. Chair, ang dulo po nito, ng huli kong slide, ang dala ko po dito yung pag-asa. Na sana sa pamamagitan po ng komiting ito at ng direktiba ng Pangulo ng Pilipinas, and with the assumption of Secretary Vince Dizon, matitigil na po ito. Secondly, na yung pong dapat proseso sa ilalim ng batas na ang mga proyektong tulad nito ay ikinukonsulta sa ilalim ng Sections 25, 26, and 27 ng Local Government Code para sa mga lokal na halal at lokal na sanggunian ng bawat lokal na pamahalaan. At ang ikatlo po sana, na naway ang mga proyektong may gantong klaseng halaga ay dumadaan sa pagsusuri ng Regional Development Council at kung ano man po ang inendorso ng mga local government units at ng Regional Development Council, yun ang ilagay lahat sa NEP at kung ano man po yun at kung may pagbabago man, handa po ang mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa pambansang pamahalaan para sa atin. Buwis po ito ng mamamayan. Buwis po ito ng bawat isa sa atin. Maraming salamat sa iyo. O yan, ang tanong dito mga kababayan, bakit walang pinangalanan? Ito pong si governor na mga sangkot talaga dyan na kumikickback, ika nga mga kababayan, na mga nasa 20% at iba pa. Bakit ang pinapangalanan niya dito na may pagkukulang daw ay itong si Director, DPWH Director, Regional Director, Gerald Pacanan mga kababayan. Alam naman po natin, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, yung mismo mga nakatira dyan sa Oriental Mindoro ang nagsasabi na marami pong nagawa. Ito pong si Pacanan. Especially mga kababayan, kung iisipin nyo pong mabuti, dapat bukod po dyan sa isiniwalat niyang yan, sinagot niya na rin dyan yung issue na ibinabato sa kanya about po sa mga dredging, sand mining at pagkakwari na nagiging dahilan din po ng matinding pagbaha dyan po sa may Oriental Mindoro.